Oh, hello, good evening everyone. Welcome to our live. So first time to nga live, and this is the CSE PPT last minute free review nga ihatag sang tuon maayo. And I'm sorry kay late ka ayo na post. Importante na post, diba? So our goal is to get that 80% passing rate, right? Diba goal mo gina? Hindi na pwede nga maglubo, dapat sabay pa nga one take lang. In this live, may ara ako nga ihatag nga mindset refresh. Gift na siya, gift 1, and then the gift 2 is the patterns, and the gift 3 is surprise. Ara sa last nga part sa aton nga live. So sa mindset refresh, anyway, sa exam, bisan ano pa na nga exam, since lapit na naman gini, kinanglan ko na gini isugid sa imo, and amo lang gini ang makabulig sa tanan nga exam takers, kaya amo man ni ang nakabulig sa akon. Kinanglan nimo magka-right mindset. So dapat may right kagid nga mindset. Paano nimo mabaton or maangkon ang right mindset? Dapat gina-practice nimo nga gamiton ang left and right brain nimo in perfect balance. Dapat balanse ang left and right brain. So paano nimo ma-determine or paano nimo ma-apply, saan nimo nagaka-apply ang left and right brain nga perfect balance sila? Kung gina-control nimo ang imo makontrol. Anong imo makontrolaw? Pero paano mo makontrol ang imo emotions kag thoughts? Observe ka danay. Hindi ka dapat mangin judgmental. Ay amo na ang makapaperde sa imo ang pagka-judgmental. Agree ka man sa hindi tanan nga tao judgmental, kag amo na ang kapaperde sa mga tao ang ila pagka-judgmental. And amo man na siya sa exam. Kung pagkakita mo sang question kag gin-judge mo dayon, automatic hindi mo na masolusyonan. Pero kung pagkakita mo sang question, gin-observe mo danay, wala mo gin-judge, gin-testingan mo, gin-try mo nga i-solve, kaya focus ka sa solution, then makita mo gina ang insakto nga answer. So don't be judgmental. It means don't label the situation or yourself. So kung hindi ka nakabalo sang answer, hindi mo pag-i-label yourself nga, ay hindi naging ko ni kapasar. Just look at what is in front of you. Amo lang man siya ang key to maintain the right mindset of peace and clarity. If you have a clarity of mind, you can always find a solution. And kabalo ka kung kay sino ni siya mindset? That is Jesus mindset. Diba si Jesus hindi siya judgmental? Diba? So, the only right mindset is Jesus mindset. So, amo nang aton nga i-follow. And isa pa, si Jesus man upod nimo sa exam para madasig mo makitaan ang answer nga ginatudlo ni Jesus sa imo. Kinanglan may clarity of mind ka, kinanglan may right mindset ka, kinanglan control mo imo emotion, kag ang imo nga una-una. So, paano mo i-controlon? Again, don't be judgmental. Sang imo kaugalingon kag sang exam. So don't worry about how hard the exam is. That's out of your control. Focus on your preparation today. That is in your control. That is how you keep the right mindset. So ang exam, hindi mo na kontrolado, pero ang preparation mo, kontrolado mo na. So mo na mo fokusan. Hindi ka maghala overthink sang future kay ang exam day may ara mo na siya nga iyang adlaw. To set you free, amo ni ang truth number 1 nga i-share ko sa imo. The review days are your days, so do your part. Hatag nimo imo nga best effort and never forget your big why. Work until you can honestly say, Father, I've given everything I have and I'm sorry. I know it is not enough. I cannot have this license without your help. Amo na pinakadaming part. Sa time nga mag-confess ka na nga, amo lang ginay mo masarangan, God appreciates your work. So kita iya ang pulaw mo kada gabi, ang imo pagpangamudlay. On the day of the exam, makasalig ka, you can rest assured to trust Him because that is His big day. Second truth is, kinanglan, humble ka. Be humble. John 3:27, a person cannot receive even one thing unless it has been given him from heaven. So, kung anuman nga opportunity ang imo na receive, kung anuman nga wisdom ang imo na receive, kung anuman nga knowledge ang imo na receive subong, is from heaven. And kung mabatunan mo na ang imo nga license, hindi ka dapat magpabugal, hindi mo dapat na gamiton nga mang tapak ka sa imo pareho. Ina nga license ginhatag na sang Ginoo sa imo para mangin blessing ka sa imo pareho, kag sa imo family, and even sa imo nga self.
So be humble. Makapasar ka sa exam hindi tungod nga faithful ka. Makapasar ka tungod faithful ang Ginoo sa imo. Amo na imo i-mindset. And the last truth is, weak body is equal to weak brain. Diri sa exam kinanglan ang utok. Pero kung ang lawas, hina, ang utok hindi magana. Anong imo mo sa utok mo? Kinanglan makaon ka sang healthy. Ma-sleep ka healthy. Ma-drink ka healthy. Ma-exercise ka, kag magsalig ka sa Ginoo. That's how you love yourself. Kung ang imo physical is strong, then ang imo utok ready magkuha sang exam. Kag kung hindi mo na pag-ihatag sa imo nga brain, ining ginapangayo niya, kag during the exam, ma-disappoint imo nga brain, kay kabalo ang imo nga brain nga kaya niya na ang exam galing kay naakig siya sa imo kay wala mo ginhimo ang iya nga kinanglanon, wala mo ginhatag ang iya kinanglanon. So ano matabo, mabasulay ka mo and di ka na mangin happy. Alright, in the exam, para mabalaan mo kung paano sulbaro ng exam, you have to know your enemy. Nang lang pangilalahon mo kung sinong enemy mo diri sa exam. Pangilalahon mo dapat kung sinong enemy mo sa exam. Who is your enemy? Hindi ang exam maker. Grabe yung tsura sa exam maker ba? Ang imo nga enemy is the pattern. Ang exam maker, gahimo lang na sila yasang question. Pero wala na sila gahimo-himo bag-o nga law. Ga-follow lang na sila gyapon sang same law of math, logic, the same law. Gina-change lang nila ang words and situations. Sang nagkuha ko sang civil service exam, hambal ko, I don't defeat the CSE by working harder. I defeat it by working smarter. An engineer doesn't fight the machine. She understands how it works. Once I understand the pattern, the enemy loses its power over me. Dari ang dako gid nga sala sang mga exam taker. Why? Ginapang sa ulo nila ya ang mga answer sa reviewer. No, hindi na makabulig sa imo. Because ang question sa civil service exam diliwat-liwat. Kung naintindihan mo paano mag-work ang pattern, kung paano mag-work ang law behind that pattern, bisan ano pa na ang ihaboy sa imo nga question during that day, kaya mo answeran. Ang secret lang man sa mga exam makers like sa math, the same lang nagyapon ang formulas, galing different numbers lang. Sa logic, same structure, different stories. Sa verbal, same lang man sang grammar rule pero different sentences. Wala ka dapat sang kahadlok ka, the same lang natanan. Galing kay nahadlok ka lang kay unprepared ka. Amo lang na siya. Pero actually, kaya mo ang exam kay pang high school lang ni ang exam. So what is the solution? Do not memorize the question and the answer. Study the law behind the pattern. Okay? Kabalo ka na. Kabalo ka na kung sinugid imo kaaway sa civil service exam. Very good. Hindi ang naghimo sang exam. Alright? Ang pattern or ang law behind sina nga pattern amo ang dapat mo tun-an kag kilalahon kay siya ang imo nga kontra sa exam. Kung dasig ka bin makarecognize or makakilala sang sina nga problem kag kung ano nga pattern ang ginapakita sina nga problem, kabalo ka man dayon kung anong himuon mo nga solusyon sa sina nga problem. Therefore, hindi mo kinanglan mag-memorize sang mga questions kag sang answer sala na sa. Ang iban big gabakal sila sang mga reviewer online and then ginapang sa ulo nila hindi na siya amo. Diri sa tuon maayo tun-an mo gid jaya ang pattern or ang law behind sina nga pattern, ginatun-an mo gid ka ginakilala ang concept para bisan ano pa nga question ang imo ma-encounter during the exam, kabalo ka kung anong himo. Ang target 80% passing rate. Subo nga March 8 nga exam, pila na lang kadlaw no? So God bless. Dapat sa mga naliligad pa nga mga semana, ginfokusan mo ni ang tatlo. Analytical, numerical kag verbal. Kay amo ni sila ang may pinakadagko nga percentage. Mas lalo na si analytical. Pero i-treat mo lang sila gyapon equally nga tatlo. Wala man ko gahambal nga si general info i-ignore mo na lang. Wala ko na gahambal. Kinanglan mo na sa gyapon tunaan. Pero hindi mo pag i-pressure ka tama ang imo kaugalingon. Pwede lang na nimo nga basa-basahon kun aga and then imo lang ipang-highlight to ang mga importante nga information kag imo gid patinan. Kay somehow makabulig-bulig pa na si Gen Info. Sa pagkuha ko exam, ginuna ko si English or ang verbal.
Tapos ang analytical. And then akon pagagin pabayan-bayan si numerical. Mga 10 minutes na lang, ako na lang tani palagpatan si numerical ability. Pero sang try ko suma, hapos-hapos lang gali, disig-dasig lang gali. Natapos ko sa 6 minutes lang. Kag amo pa na ang pinakataas ko ang numerical ability. Dapat hindi tagit pag-i-judge ang mga question. Actually, same pattern lang sa gyapon, hapos lang na sa gali. Basta hindi lang ka maunahan sang hadlok, hindi ka lang maunahan sang duwa-duwa, or hindi ka lang mag-overthink sa sina nga problem. Hapos lang sa gali. Kaya mo lang answeran in just 3 hours. So ang focus ng sini nga live is professional level. Ang question sa exam is 170 questions and dapat tapuson mo na in 3 hours and 10 minutes. Dala na daang 20 items nga about sa imo self. Dira sa first 20 items nga about sa imo self, i-answer lang sang insyakto, wala na da sang sala nga answer, imo lang nga i-answeran sing dasig kay para may bilin ka nga time, mas dako ang mabilin mo nga time para sa analytical, numerical, verbal kag gen info. Actually, dapat during review, ang ginabuhat mo is naga-time training ka, ga-exam ka, gina-examan mo yourself nga may ara ka nga timer. Since nga 170 questions, dapat sa isa ka item, may ara ka lang 1 minute kada question. Again, dapat kada question 1 minute lang. Ang ginabuhat ko sa to, nagaset ako sang alarm. Example, kung 10 items ang akon nga praktisan, maset man ko 10 minutes, kag dapat matapos ko gina sa before mag-end ang alarm. Hindi ka lang dapat magbasa, magsigi suma, kinanglan nga mag-practice ka nga may time pressure. Kay ang exam, hapos lang, pero ang nagapa-perde lang da sa imo sa exam is ang time. In this live, I assume nga nakatuon ka na or naka-review ka na, ga-refresh ka na lang. Kay dapat, ang 1 week is refresh na lang na sa, kag more on ka na sa self-recovery. Bawi na tulog, bawi mo na, para nga ready ang imo nga lawas kag mind. But if kulang pagid ang imo review because busy ka and may bata ka pa nga ginaatipan or damo ka sang ginakabisihan, it's okay. Kung ano ang ara subong, accept it with gratitude. Hindi pag i-overthink anay ang future. Subong lang danay, focus lang danay subong. The first one is the analytical. Gusto ko ihambal sa imo, analytical is the easiest. Honestly, kalabanan sa mga tao, lain nila pag-intindi be. They think general info is the easy part and ang analytical is the monster. Actually, naunahan lang ka na sang hadlok kag pagduda kay sa word pa lang nga analytical. Meaning, analytical, dumalitik imo utok, dumalitik imo ulo. So para sa ila, mas budlay, mas pinakabudlay ang analytical kag mas hapos ang gen info. Pero para sa akon, ako be may ara ko nga tactical mindset. Para sa akon, ang analytical ability is the real blessing of the exam. Again, para sa akon, ang analytical ability is the real blessing of the exam. Why? Because hindi mo kinanglan mangin walking encyclopedia. What does it mean? Hindi mo kinanglan mag-memorize ang damo-damo nga formula o kun mga dates. Ang answer is ara lang mismo sa atubangan mo. Ara lang mismo sa question. You just have to look at it clearly. So this analytical ability, it's the most practical section because it tests how you actually think. On the other hand, ang general info, perte na iyan nakalapad sang sakop niya. That's lawyer territory, hindi tayo mga lawyer. So you could study for a year, pwede ka nga magtuon isa ka tuig, kag ma-miss mo man gyapon ng mga random question about specific law. So to be a good civil servant, you don't need to be a master of trivia. You need to be a master of problem solving. Diba? That's why nga good gid kaayo sang percentage weight nga ginhimo sang examiner. Kay nga man, I'd rather bank on my ability to analyze a situation than gamble on my ability to memorize the entire constitution. Amo na sa ang point ko. That's why analytical is the easiest part and the most blessing nga part sang exam. Ang kinanglan mo lang gid is hindi ka dapat mag-settle nga good kasi na. Dapat fast ka mag-answer. Remember, 1 minute lang per question.
And by the way, since nga ang analytical ability is 35%, amo ni subong ang aton nga i-tackle sa subong nga live. Next one is the numerical. Ang numerical, tatlo lang siya. Basic operation, number series, and word problems. So dire, hindi ta na siya matakol, kay basi ma-information overload ka na. So, itry na ko nga maka-live ko after 2 days or after a day. Next one is the verbal. I believe amo ni ang imo ginhala review. And ang kinanglan mo na lang is technique nga dasig nimo makita ang answer kag mastery. Practice ka nga may timer. Sa Gen Info, basa-basa lang and di gid kayo pa-pressure. Okay, ari na. Diri na ta sa word analogy. Sa word analogy, ang ginahampangan ta diri is relationship. The relationship status. The status of their relationship. Ang word analogy again is just a relationship logic. Ang tsura niya sa exam is like this. May word diri na isa, and then na-separate sang colon, then word naman na isa, separate sang duwa ka colon, and then another pair of words. Ang problema lang di sa word analogy kung hina ka sa vocabulary. Kung sala ang imo nga pag-intindi sang isa ka word, sala man ang relationship nga imo pag-intindi, then sala ang logic nga imo ma-come up. Amo naton problema di. So but I assume okay ka sa vocabulary kay favorite nimo ang English. According sa study, mas damo bi ang ga-favorite sa English kaysa sa logic kag sa math. Pero hindi magyapon mabuhi ang math kag ang logic kung wala ang English. Okay. Sige. So here, imagine may duwa ta di kabalay. Imagine amo ni isa ni kabalay. Ini naman is isa man kabalay. Kag ining duwa ka kolon, amo ni ang dalan nga naga-separate sa duwa ka balay. Okay? So this is house 1, then this is house 2. Yung ngalanan ta na lang ni A. So may ara ta duwa ka balay. So ina siya, amo ni si balay A, kag ini si balay B, and then amo ni ang road nga naga separate sa duwa ka balay. Diri sa balay A, may magpartner na di. Ang mission mo, mangchismis ka. I-analyze nimo kung ano gid ang ila relasyon. Mag-asawa ba sila, mag-utod ba sila, or basi complicated. Pag mabalaan mo na kung anong relasyon di sa balay A, tabok ka na sa piyak. Okay? May isa na di katao nga nagahulat sa balay B. Kinanglan mo na siya pangitaan partner, pero amo niyang rule mo. Dapat ngitaan mo siya partner nga ang relasyon nila matupungan ang label sang relasyon diri sa balay nga A. Naintindihan lang? So kung mag-utod si balay A, dapat mag-utod man si balay B. Kung ari din na posisyon ang asawa, dire, dapat ang asawa dire man mo posisyon. Kung ari di ang bana, then dapat ang bana sa piyak balay dire man mo posisyon. Hindi pwede nga ari di ang asawa sa piyak tapos ang dire sa piyak balay mo yang gibutang mo ya bana. So sala na ang logic. Hindi mo pwede nga himuon nga dire kay mag-asawa di dire ya mag-utod. Kung amo na himuon ti pugday ang aton nga logic. Dapat irespetuhon mo ang label sang relasyon sa piyak balay. Okay? So it's all about relationship lang. Para hindi ka malipat. Basta word analogy, relasyon dayon. For example, anyway sa mga exam, ining colon nga ini, pwede na nga hindi colon gamito nila. Pwede na siya nga sentence. Pero ang colon nga una is to. So is to man na di sa piyak. Ining duwa ka colon is as. Or pwede man nga is related to. Kag ang sa to nga, in the same way. Kung sa Tagalog naman, ang colon ay sa. Kag sa to nga, tulad ng. So for example, water, liquid. So isa ni ka relasyon ha, isa ni ka balay. Mangchismis ka di. Anong relasyon sang water sa liquid? Tapos sa piyak nga balay, may ice to nga gahulat. Anong relasyon din nila? So, ang physical attributes sang water. Water is liquid. Ice is solid. Kaya ang ginaistoryahan tadi ang ilang appearance.
kung isentence ta na siya, water is to liquid as ice is to solid. Or, water is related to liquid in the same way ice is related to solid. May example na ta. May example na ta sang word analogy. First example, meticulous is to scrupulous as blank blank. And then amo niya nga choices. Do ka budlay sang mga words, no? What if wala ka gidya kakilala or di ka gidya kabalo sang meaning sining mga words? Pag amo tang ganing hambal ko, pag hindi ka kabalo sang meaning sang words, pugday gini aton nga logic sini. Pero may ari emergency moves. Ginbutang ko na de. Number 1, try nimo i-consider nga ang ilang nga tone. Dapat kung positive ang meaning sini, kung kabalo ka sang meaning. Kag ang meaning sini is positive. Dapat positive man na dire. Then para sa ako, ng scrupulous, positive man siya. So therefore, ang sa piyak is positive man ni. Jovial. Positive. Moros. To matyangan ko duga. Do permilang baga kusmod. Para sa kung negative ni siya. Eliminate ko na. Kaya dapat positive. Ephemeral. Actually, ang ephemeral, it means kadasig ng mga panahon. And fleeting, kadasig lang man nga panahon. So same sila, no? Same ang ila nga meaning. And actually, si meticulous, pertene sa kaid-id. Ang scrupulous, id-id man. So same ang ila meaning gali. Meaning ang aton nga relationship sa sini nga balay is mag-soulmate sila. Same lang ang ila nga kinaiya. So therefore, ang letter B, answer na ni siya dayon. Kung i-check nimo ang C, arid, tropical, what is arid? Ang arid, di ba? Mala. Ngayon naman yung tropical, basa. Susuli man. Hindi sila same ang meaning. So, hindi siya ang answer. Ang wealthy, greedy, arigali pwede na nimo ma-eliminate una. Ma-eliminate nimo una si A kag si D. Kaya balaan mo nga, sa sound ya lang. Positive, negative. Di si wealthy, positive, ini negative. Positive ang jovial. Ang jovial malipayon. Ang moros, masinulubon. Ang point ko lang dapat kung ano ang relationship diri sa piyak, amo man sa piyak. So, amo na siya. I-consider nimo ang tone. Mas tasig pag inisay mo kung kabalo ka nagigidaan sa meaning. Sa part of speech naman, may kalabanan lang man ni sa relationship nga synonym kag antonym. Ang choices nimo iparisan sang noun, positive sa gyapon pero noun, positive sa gyapon pero verb, amo na siya ba? Example, ini siya ang meticulous, this is an adjective. And ang scrupulous is also adjective. Therefore, ang imo nga answer dapat adjective is to adjective. Galing ang aton nga choices puro man ni adjective. So hindi naton ma-apply ang part of speech. Kinanglan naton i-apply ang tone. Kung hindi ta kabalo sang words, mga kuan siya nang challenging siya kung hina imo vocabulary pero hindi ka maluya kung hina ka vocabulary. Mayari ta emergency move. Pwede mo ni ma-apply. And always apply the law of order. Kung sino ang nauna, dapat amo man na di ang mauna. Kung positive na di ang nauna, dapat positive man na di sa piyak. Kung negative ang ikaduwa, dapat negative man. Pag nakakita ka sa choices nga una ang positive ay ang negative, then i-eliminate mo na dayon. Gets lang? So, the answer in this example is ephemeral, fleeting. Next example. Wolf is to pack as blank blank. Hindi tamayo makakita sang answer kung gamiton ta si tone. How about the part of speech? Ang wolf, isa lang. Ang pack, damo sila. So, ang wolf, individual. Ang pack is a group. Pwede siya. So, dapat, ang aton na first dire is individual and then aton second is group. Bird, individual. Ang second is nest. No. Hindi siya pwede. 'Di ba? Fish. Okay? Isa lang siya. School.
Oh, it's a group. I think this is the answer. But let's check. Animal. Okay. So, isa lang kay wala man S. Zoo. Zoo, it's a place. Right? So, hindi siya. Hindi man siya group ang zoo. Tree. Isa lang man siya tod. Forest. Oo, it's a place. So, the answer is letter B. And actually, ang tawag magid sa grupo sang fish is school. Yeah. So, dapat i-apply natin ang law of order. Kung individual ang una, dapat individual gid ang una. Then, second ang group. Hindi pwede nga group ang una and then individual. Hindi siya pwede ha. Okay. So, the answer is fish school. Now, gingaan takasang mga common lang ni siya nga relationship nga magamit nimo. Kag-amo ni siya ang kalabanan nagagawa sa mga aptitude test or sa civil service exam nga mga relationships ang analogy. In case manggiyad nga hindi ka kabalo sang word because nang hina imo vocabulary, hindi ka dayon mag-think negative. May emergency move ta. Amo lang ginahay mo nga nga paminsaron. Una nga types ng relationship is synonym, same lang na ang ilang nga meaning. Ang antonym, opposite ang ilang nga meaning. Part to whole, parts lang siya sang isa ka bagay. For example, ang part, hoof, part siya sang horse. Ang fin, part siya sang fish. So, mo na siyang magambal nga part to whole. Characteristic, ang isa ka bagay, ginadescribe lang ang attributes sina. For example, ang dancer, graceful siya. Ang bodybuilder naman, strong siya. The next one is category, though dito na fall lang aton example nga number 2, like atong wolf is na-categorize siya sa pack. Example naman diriya, ang banana is to fruit as carrot is to vegetable. Location, kung diin ang isa ka bagay di mo makitaan. Ang isa ka bagay, isa ka sapat or isa ka tawo. Like sang bear sa woods, so ang partner niya dapat same man na sa iya. Ang shark is to ocean. And then function, what the word does. Ano ginabuhat sang isa ka bagay, isa ka tawo, kag isa ka sapat. Cause or effect, so how one word causes another. Intindihan mo na. Basta magambal ta gani nga word analogy is just about relationships. Kung ano ang relationship status ng isa ka pair, dapat amuman ang relationship status sang piyak nga pair. Okay? Sige na, kadto na ta sa abstract reasoning. So ang abstract reasoning, mga linya-linya, mga square-square, mga shapes and colors. Ang hampang sinido parehas lang siya gyapon sang number series. Kung ano itong gina-apply sa number series, to parehas lang mga di atong gina-apply. Galing kaya nga itong gina-deal is mga shapes, colors, and lines like that. Example. Aray. May arita tatlo ka squares sa babaw, circle sa tunga, and then diamond sa dalom. Do you think ano ang sunod sini? Actually, ang technique lang man sina, either makuha ka lang isa or duwa ka element sa aton nga figure. Kung ako siya lang tawon, pwede ko i-add. Kung ang ini nga black, i-add ko di, therefore mo na ni iyagwa. Diba? Ini naman, kung i-add, diba amo ni siya, kung i-add ko ni dere, then amo na ni ang magwa. So, gin-add ta lang siya. Add equals, yan. So, ini naman, kung i-add ko ang ini kagang ini, ang guaya is amo ni. Diba? Wala mo na sa ang abstract reasoning. Do parehas lang siya gyapon sang number series. Kisa ang aton nga color, ga-move siya counterclockwise, kisa ga-move naman siya clockwise. Muna. Another example. Ang clue ni mo is ang sa dalom. So, ang aton nga anon is ara sa babaw. Ang aton missing piece. Kung imo na notice, this is a circle. So, meaning circle mo na di. So, meaning diri, it is a square 2. So, wala pa may ma-eliminate. Kung ini darkened, shaded siya, ini hindi shaded. So, therefore, ang aton diri is shaded. So, cancel ta na ni. Ang letter D. Next lang tang next element. Sa circle, kung ini ho is white, nagsulit lang siya. Ang white diri sa piyak na shaded sa piyak, 'di ba? So therefore diri, ang white diri ma-shaded na di. So therefore shaded na di sa and ang sa diri naman niya masuli naman siya, white naman siya. Oh, pangitaw mo na lang kung sino may shaded di sa ila. So, ini hindi na ni pwede.
Either lang mo ni sa duwa, kay tatlo man niya, then amo niya itong answer, letter C. Amo lang na siya. Mapik ka lang elements dira and then imo lang nga itanawon ang ilang nga pattern. Okay, next kadto ta sa assumption and conclusion. Assumption and conclusion. Sa assumption, ang answer wala sa argument. Wala siya sa statement nga ginhatag sang exam. May ginapangita ka. Sa conclusion, stated kung ano lang ang ara sa argument. Hindi ka pwede na magwa sa argument. Limitado, dira ka lang gid dapat sa argument. 100% dira ka lang sa argument. Lain niya sa assumption kinanglan mo mag-assume. Sang wala na hambal sa argument. Ginatawag din siya sa Tagalog palagay. Nagbanta-banta ka lang sa palagay ko. And implicit ang aton dira nga. And implicit na siya. Kay ara siya sa argument, meaning explicit siya. 100% sure. For example, Father asked Nina to feed the rabbit while he is out. When he returned, Father was furious to find out that Nina did not do as instructed. Nina just looked at him teary-eyed but would still not move to feed the rabbit. So ini siya, amo ning ginamin kong argument. Amo ni siya ang facts. Amo ning imo basihan. But ang ginapapangita sa imo is assumption. Ang permi lang gid nagakasala sang mga exam takers kay wala nila ginalantaw kung assumption or hindi. So since assumption ni sa meaning ang imo nga answer is palagay or between the lines, meaning hindi mo di mabasa word for word sa sentence nga ginhatag sang examiner. Alright? So si Nina daw has set the rabbit loose while she is feeding it. So what is the reason nga si Nina wala siya nagpakaon sang rabbit? Kag naakigan na lang siya sang iya papa tapos nagiribion siya. Ang assumption letter A, kay ginbuyan ko nun ni Nina while she is feeding it. Paano siya nakapakaon? Kaya hindi magani siya maglakat to kag magpakaon sa rabbit. Si papa yan nangakig kuno kay base na buyan ang rabbit. Paano niya mabuyan ang rabbit? Kaya hindi siya gani magkadto kag magpakaon sa rabbit. O diba? Hindi pwede. Hindi mo na siya pwede i-assume. Layo na siya kayo. Letter B, Nina is afraid of her father but not of the rabbit. Kung wala si Nina na hadlok sa rabbit, tinga wala yagi pakaon. Oh, so maybe hadlok si Nina sa rabbit. Galing, are naman no, nag-contradict naman siya. Hindi siya kuno ano sa iya papa, hindi ta pwede ma-assume nga muna kay teary-eyed so, meaning nahadlok siya galing kay mas nahadlok pag siya guro sa rabbit. Amo na nga wala yagi pakaon. Amo na ginagwantayan lang ginang hilibion niya. Letter C. Nina is afraid of her father just as she is afraid to feed the rabbit. Oh, pwede ni siya i-assume. Hadlok siya sa iya papa, yes, kay teary-eyed siya, just as she is afraid to feed the rabbit. So, maybe afraid siya sa rabbit, that's why wala yagi pakaon. Aton lang na i-take note. Nina is afraid of the rabbit but not her father. So, afraid siya kuno sa rabbit, pero hindi siya papa. Paano siya wala na hadlok siya papa kay ka teary-eyed man sa gani? Okay, hindi. Sa Nina is neither afraid of the rabbit nor her father. Hindi, layo-layo na gani sa patad. So, ang correct assumption is this, letter B. Basta ga-assume ka lang. Diba? Na-notice mo, wala ni siya sa aton nga argument. Nag-assume ka lang. Kung nga hindi magpakaon si Nina sang rabbit. Alright, so letter C is the answer. We have here statements. Population increase coupled with depleting resources. So, ga-increase ang population, ginsabayan pagid sang naganubo ng resources, is going to be the scenario of many developing countries in days to come. So, amon ni ang matabo daw sa mga developing countries sa palaabuton. So, ang aton diri nga problema is conclusion. Dapat hindi lang tadi magwa sa argument. Dira lang kita. Kung ano ang na-state sang argument, dira lang kita ma-focus. Ambal diri sang 1, the population of developing countries will not continue to increase in future. Is it correct? Ambal diri population increase. Ambal diri will not continue to increase, and this is not a conclusion. It will be very difficult for the governments of developing countries to provide its people decent quality of life. So this is a conclusion. Kahit ambal diri population increase plus depleting resources, amo na siya ang mangin scenario sang developing countries in the days to come. So this
So ini siya negative ni siya nga impact. So ang government of developing countries, correct? Butang yaman ang developing countries. Mabudlayan daw sila mag-provide sa mga tao sang decent quality of life. Mabudlayan na kay why? Nagadeplete man ang resources. Yun. So the answer is letter B. Alright. Ang data interpretation dito ko na lang ni i-tackle sa sulod sang gift vault. Yeah, you heard it right. So marikta na lang ta sa gift. Hatag ko na lang sa imong gift. I-tackle ko ni dito. So here's my gift. Just scan it and see you there. Yeah. So thank you so much and good night. And amo lang na danay para hindi ka ma-overwhelm. And di ka mabalaka sa numerical kay plus minus subtract lang na siya. And then gamiton mo lang ang analyzation. Kung may time pa, because I'm so busy para sa launching, kung may time pa din makahimo ko. Pero kung wala gid time, be thankful and be grateful kung ano man ang nabatot mo subong. Thank you so much. God bless sa imo exam sa March 8. Kabay pa nga. Take 1 lang. Bye!